kapatid, kayo po ay nakatutok sa Face to Face at ang ating pong issue nga ngayong umagang ito, ang dalawang magkapatid po ay lumapit sa ating programa upang humingi nga ng tulong dahil nga daw po sa pananakit na ginagawa sa kanila ng kanilang tsuhin na si Kuya Darwin. Cheryl, bakit ka naiyak nung nakita mo ang iyong Tito Darwin? Takot na takot po talaga ako dyan. Kasi po, inaano niya nga po to, yung isasako niya po dapat to. Oh. Tumakbo, nauna po akong tumakbo. Nung tinawag ko na siya, tumakbo na rin siya sa labasan. Nakita niya ako dun sa may iskinita na madilim. Ako yung kinaladkad niya papunta dun sa bahay namin. Tapos, tinalo ka niya. Pinagsasampal. Bakit kailangan gawin yun, Kuya Darwin? Sinungaling yan. Hindi ko kinaladkad yan, hindi ko sinaktan yan. So ano nga yung totoo? Bakit lagi silang sinungaling? Tinakot ko lang sila yung nasako ko. Lasing ako. Ah, nakainom ka. Hindi ko maabutan. Lasing ako. Maabutan ko ba sila? Bakit kailangan nating manakit? Minsan, babad trip ako sa kanila eh. Nakaka-bad trip sila. So kung bad trip ka kay Cheryl at kay Eunice, bakit ngayon gusto mo silang bawiin at pawiin dun sa bahay? Para magbagong sila nila maggala na. Maghanap ng matrabaho ng marangal. Wala po silang makain. Kaya kayo pinapauwi para may kayo ang magdala ng pera. Opo. Wala po ba kayong trabaho ngayon? Meron po. Oh, meron naman pala. Hanggang cargador lang po yung trabaho niyan eh. Hindi naman po kasi siya... Sideline lang yan sa karpentero. So kayo pa rin dalawa ang inaasahan ng Tito Darwin nyo? Siyempre po, pag wala siyang kinikita, tsaka siyempre kailangan laging may alak. So may problema sa pag-inom mo rin, Kuya Darwin. Pero Kuya Darwin at Eliza, lahat naman tayo dumaan sa binata, dalaga, kumbaga. Diba alam naman natin na merong ibang paraan bukod sa sigawan natin, paluin natin. Kasi kahit anong gawin nyo, kahit lumpuhin nyo yan, kung talagang gustong lumabas, lalabas yan. Gagawa at gagawa ng paraan yan. Dahil ng mga teenager kayo, di ba, ganun din tayo. Di ba? Oh. Hindi nyo ba naisip na baka yung estilo nyong yun ay hindi, kumbaga, hindi ugma sa kanila? Baka po pwedeng sa ibang pamamaraan, pwedeng mapakiusapan sila. Sa pagkakaalam po ninyo, saan sila nagtatrabaho? Hindi ko po nalaman yun. Nalaman sa barkada nila na trabaho sila ng fair house. Yun na nga po, isa pang problema yon na dapat kinakausap po ninyo, pinaliliwanagan ng maayos na dapat hindi sa madaling paraan tayo dapat kumita, maghanap tayo ng ibang maayos na trabaho. Pero bakit sa tuwing uuwi silang magkapatid, kinakapkapan nyo, dinudukot nyo ang pera? Hindi totoo yun. Hindi totoo yun. So ano po ang totoo? Sabi ni Liza, kayo daw po lahat ang gumagawa nun. Tinuro niya kayo. Diniing kayo. Pareho kayong dumudukot dun sa bulsa, pero ang sabi niya, ikaw daw lahat lang yun. Konti lang daw, 20 lang sa kanya, pero kayo daw lahat. Pati pamato, lahat sa inyo, kasama. So kinukuha nyo nga po. Hindi ko ginagawa yun sa kanila. Hindi ko ginagawa yun. Sabi po ni Liza, kayo daw po lahat. Nagtitis na kayo. Minsan wala kayo makain. Nagugutom kayo prehas. Oo. Tinutulog ko na lang. Pero kayo po ay may trabaho, sabi po ninyo. Pag may trabaho ako, bili ng bigas. Pag naubos, pag wala mabili, titiis. Oho. Naunawaan po namin yon. Pero hindi naman po sapat na dahilan para pilitin natin ang mga bata at saktan at kunin kung sakali mang kumita sila. Minsan po talaga sa mga ganitong klaseng problema, abay naguguluhan kami kung sino nga ba talaga ang nagsasabi po ng totoo sa kanila. Dahil ang bawat isa sa kanila ay nag-aakusa na nagsisinungaling ang isang partido. Marahil po siguro, pag nakausap na sila ng personal ng ating pong mahal na trio tagapayo, malalaman po natin kung sino ba talaga ang nagsisinungaling. Unang-una,
nasa hustong gulang na sila. 18 tsaka 19. Okay. Ibig sabihin nun, kahit hindi ka na nila sundin yung gusto mong uuwi sila, pwede na yon dahil nasa tamang gulang na sila. Alam niyo, hindi kayo makaka-move on o yung tinatawag natin na may aayos ang buhay niyo kung merong panggalit dyan sa mga dibdib niyo at mga puso niyo. Sa ating po mga besita, alam po namin na mahirap ang pinagdadaanan po ninyong problema. Kaya naman po, sana kahit papano yung naging counseling po ay nakatulong sa inyo para maliwanagan po kayo at kahit nga papaano ay matuldukan na ang problema ang inyo pong pinagdadaanan. Bago lang tayo magtapos, may mga mensahe pang nais na ipabaon sa inyo ang ating tagapayo. Ang may advice ko sa'yo, Darwin, hayaan mo na lang na mamuhay sila. Una, sapagkat sila ay nasa hustong gulang na. Pangalawa, mukhang hindi maganda naman ang naging samahan ninyo. Mabuhay ka na lang ng matuwid. Sipin mo na lang itong kinakasama mo, si Liza, maghanap buhay ka, tumingin ka ng disenteng hanap buhay. Sa dalawa namang ito, sa panig ninyo, kayon din, bagaman bata pa kayo, marami na kayong naging karanasan, na sana ay makatagpo kayo ng magandang trabaho nyo. Kaya't aral na naman ito sa lahat, na kung minsan ang kahirapan, sabi nga, ito ang nakakapagpamangmang sa tao. Ang kahirapan ng buhay, ang siyang nangingibabaw na kalagayan ng tao upang kanyang kapwa kung minsan ay kanyang tapakan. Ang kanyang kapwa ay kanyang lamangan. Sana huwag mangyari ito, kundi bawat panig kahit na tayo sabi nga ay mahirap lamang, pwede naman tayong lumaban ng marangal at maghanap buhay ng marangal upang tayo ay mabuhay. Yan lamang. Ang nababagabag lamang ako rito, Chang, ay nung sinabi ng dalawang bata na hanggang ngayon galit na galit sila sa kanilang ina. Sabi ko, napakahirap para sa inyo na mag-umpisa, na magbagong buhay or ayusin ang inyong mga buhay kung nandyan yung galit sa inyong ina. Dahil in the first place, siguro, kaya nga nagbibigay ng pera ang inyong lola ay para punuin ang kakulangan ng inyong ina. At isa pa, Cheryl, habang nakikita mo kasi si Darwin, ang tendency, sana kung trauma lang yan eh. Kaya lang baka nagkakaroon ka na ng takot at it will come to a point na pati ikaw magkakaroon ng galit sa mga lalaki, hindi na magiging maganda ang relasyon mo kung sakasakaling ikaw ay magkakaroon ng pamilya. So sana magawa niyo ng paraan na may ayos ito at maituwid niyo ang buhay niyo. Magkaroon kayo ng pangarap sa inyong sarili. Yun lang po. Para kay Darwin, dapat ginampanan mo ang pagiging tunay na katiwala, tunay na magulang. At para naman dito sa magkakapatid, sana naman Cheryl at Eunice, Nana, kayo ang gumagawa ng buhay niyo. Nariyan ang Panginoon na gagabay sa iyo, pero kailangan palaging sa wastong desisyon ang gagawin ninyo. Salamat. Marami pong salamat sa ating pong mahal na trio, tagapayo. Talaga bang hindi na kayo uuwi, Eunice? Hindi na po. Cheryl? Hindi na talaga, Cheryl. Sana din, Kuya Darwin, nakita mo ang hindi magandang epekto ng ginawa mong pananakit. Sana palayain mo na sila, Kuya Darwin. May karapatan silang magkaroon ng maayos na buhay. Kita mo yung trauma kay Cheryl, makita ka pa lang, naiiyak na siya. Oo, malaki ang utang na loob nila sa'yo dahil inalagaan mo sila, pinuhay mo sila, at sa tingin ko naman ay nagpapasalamat sila doon. Pero sana hangad namin, Kuya Darwin, na nang dahil
na pag-usapan ito ngayong araw na ito ay mamulat ka na hindi dapat dinidisiplina sa ganoong paraan ang mga kabataan ngayon. Ikaw ay may anak na rin, hindi ba? Siguro naman wala kang planong saktan siya. Kuya Darwin, Oo. wala, hindi ba? At ayaw mong gawin yon sa anak mo dahil walang magulang ang may gusto na kanyang anak ay masaktan, ni madapuan nga ng lamok, ayaw natin, hindi ba? So sana, mahinto na yung pananakit mo. Maging aral na rin sana ito sa'yo. Hindi na daw babalik sina Cheryl at si Eunice. Tanggap nyo na po yun. Oo. Bahala na sila yan. Ate Liza, alam namin na marahil talagang gusto mong tulungan sina Eunice at Cheryl, pero baka naging hindi lang tama yung diskarte o estilo na naisip mo para mapalapit ang loob mo sa kanila. So paano natin matutuldukan ang problemang ito? Kuya Darwin. Kuya Darwin, Tanggap ko naman yan eh. Kahit di sila umuwi na. tanggap nyo na po. Tanggap nyo rin po ba na mali po yung ginawa nyong sinaktan nyo sila? Tanggap ko yun. Tanggap nyo po. Kaya nyo pong humingi ng tawad? So, Sige po. Inayanis, patawarin mo sana ako ha. Hindi na yung mauulit ha. Bayaan kita lahat ang gusto niyo. Yun ang masasabi ko sa'yo. Cheryl, hangad namin na sana ay mawala na yung takot at tromang naramdaman mo sa Kuya Darwin mo, at hangad namin din talaga na magkaroon kayo ng maayos at mas magandang buhay. At sana nga, huwag kayong tumigil na mangarap na magkaroon ng mas maganda at maayos na buhay. Maraming salamat sa ating mga bisita. Talagang ginawa po namin ang lahat ng aming makakaya. Pero ito na po ang naging desisyon ninyo, kaya't ito po'y tatanggapin namin at rerespetuhin namin. Maraming salamat po. Amina na po tayo mga kapatid, anong aral na naman ba ang ating natutunan sa issue natin ngayong araw na ito? Muli na naman po nating napatunayan na talagang walang makakapantay po sa pag-aalaga, pagpapalaki at pagmamahal ng isang tunay na magulang. Pero saludo po ang face-to-face sa mga taong nagpapalaki at nag-aalaga po ng mga batang hindi nila tunay na anak. Dahil hindi po birong pagod at pagpapakasakit ang kanila pong pinuhunan. Ngunit ito po ay mas magiging makabuluhan kung ang lahat po ng ating ginagawang pagpapalaki ay taos po mula sa puso at walang kahit na ano pong hinihinging kabayaran. At para po sa ating face-to-face, heart-to-heart thought for the day, kapag inako ang responsibilidad, siguraduhin ito ay kaya nating pangatawanan. Salamat po mga kapatid, sinamahan nyo na naman kami ng isang oras. Thank you din syempre pa sa aking co-host na si Hans Mortel. Sa Dance Squad, kina B1 at B2. Sa ating pong pinakamamahal na trio, tagapayo, ang ating mga sawsawero at sawsawera sa studio. At higit sa lahat sa ating pong mga bisita na nagbahagi po ng kanilang kwento ng buhay. Thank you very much din po sa ating mga sawsawero at sawsawera online. At ako pa rin po ang inyong pamansa, Kapitana, inyong siyang amin na lagi nagpapaalala. Ang problema, pwede mong tawanan, pero hindi mo yan dapat talikuran. Kaya kung may problema ka, harapin mo, pag-usapan natin yan. Para po sa inyo to, mga kapatid. Ngayong Miyerkules, misis at kumpare, huli sa akto na gumagawa ng milagro. Anong nakita mo? As in talagang lalapangan silang dalawa. Pum, 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 pum. Nung pangalawang naginuman kami, talagang nagubad na silang dalawa. Pero hindi ba ikaw ang sumira ng pamilya mo? Inuman na nauwi sa bugbugan at hiwalayan. Gaano katotoong binugbog mo si Christy? Nagbuko lang ho siya nung nakita ko sila ng kumpare ko. Bakit
loko.